Kaugnay pa rin ng issue ng nakawan sa NAIA Terminal 3, magkakasama natin Undersecretary Gilberto Cruz, ang Administrator ng Office for Transportation Security o OTS. Magandang tanghali po sa inyo, Yusek. Salamat po sa oras. Opo, magandang tanghali po sa mga nakikinig at nanonood po ng programa natin at magandang tanghali po, Ma'am Sherrit. Yusek, ano na po yung pinakahuling update sa investigasyon ng umano'y nakawan nga sa NAIA Terminal 3? Unang-una po, nung makarating po sa akin yan, yung report niyan, agad-agad kong pinatanggal po doon sa kanilang mga pwesto. Itong tatlong ito, kasama na po yung supervisor. At ngayon ho, sinisimula na po namin yung full investigation. Pinakukuha ko na po yung CCTV at yung iba pang mga witnesses doon sa pangyayari. At sa ngayon ho, nandito ho yung, yung mga iniimbestigahan nating tatlo sa opisina po. Hindi na po sila nagre-report doon. At sila po ay naharap po sa administratibo at criminal charge pagkatapos po nitong investigasyon na ito. Opo. So sabi niyo po ay nariyan, ano? Ngayon yung mga na-relieve na mga officers po, ano ang kanilang kwento? Ano ang kanilang salaysay? Ano ang depensa nila sa kanilang side po, Yusek? Hindi pa po namin kinukuha yung depensa nila dahil kung magbibigay po yan ng statement, kailangan po nila ng sarili nilang abogado. But for now, talagang sila po yung ating iniimbestigahan dahil kitang-kita naman po dun sa initial investigation na talagang meron pong ginawang pagnanakaw. At kailangan lang po talaga namin yung CCTV para po ma-prove namin. And of course, kailangan din po namin ng statement nitong complainant. Yusek, klaruhin ko lamang po, sabi nyo, kitang-kita na may ginawa talagang pagnanakaw. So ano po yung, Apo. ano po ang ebidensya na mayroon para sabihin na talagang nagnakaw po sila? Meron pong unang-una yung sa initial info po na natanggap namin. Yun nga ho, talagang ang initial violation po, ma'am, is yung liquid po na nakita sa isang bote na lumalagpas po sa 100 ml. And then since bawal po talaga yan sa airport, hindi ho natin ina-allow yan, especially sa mga carry-on luggages o yung carry-on bags po nila. Sinita po yan. Ayun ho, siguro nung pagbukas po, nung hiniwalay po yung bag at ini-inspection na po yung bag, nakakita ho siguro ng pagkakataon dahil may nakita ho siyang pera na kunin itong pera. At sabi nga po, nung unang nakakita nung video, yung kanang kamay nga raw ho, may parang binibilot at tinatago. At samantalang kinakausap itong may-ari ng bag. So, yun po. Tapos nung pinaimbestigahan na po namin, nung nagreklamo na po itong complainant, itong foreigner po, pinapuntahan naman po namin ngayon kung saan po napunta yung pera. At nung tinetrace po, nakita po doon sa kanyang locker. So nakita na po na klaro doon sa CCTV footage? Ako po, hindi ko pa nakikita personal kasi hindi ho kami ang may hawak ng CCTV, yung airport police po. But may request na po kaming ginawa at kumukuha na po kami ng kopya ng CCTV footages. So pero Yusek, yung initial na inireport po sa inyo, kasi syempre meron ng naunang nag-check, di ba, sa CCTV. So yun yung initial findings na nagnakaw nga, ninakaw. Yun po. At tapos kinausap din po namin yung itong supervisor niya. Hindi naman po nila tinatanggi. Actually may pagtatakip pa nga kung nakita kami. Kaya nga ho, pati itong supervisor talagang sinama po namin sa imbestigahan. Ano po ang tugon ng supervisor? Ayun nga ho, may attempt nga ho na isoli na lang daw yung pera para hindi na ho magreklamo. Hindi para sa amin ho, hindi ho tama ho yun. Ang ginawa po nila ay pagnanakaw at ito ay pang-abuso doon po sa trust ng mga taong bayan na binigay po sa amin bilang kagawad po ng gobyerno. So sa amin po, kahit naisoli na nila yung pera, hindi ho sapat yun. Kailangan managot po sila sa ginawa po nila.
ibinalik yung pera? Ay, Yusek, yes ma'am, hello. go ahead, Hello. Yusek. Go ahead, Yusek. So, Opo, yung pera po kasi talagang ibinalik nila. Yun ho ang initial report sa amin. Pero kagaya ho ng sinabi namin, hindi ho pwede hong ganun. Kailangan ho managot pa rin ho sila sa ginawa nila. Kasi ang dating ho sa akin, parang dati na nilang ginagawa eh. Ibig sabihin kung dahil ho foreigner yan at paalis, tapos kung hindi ho magreklamo yan dahil maaabala, hindi na ho okay na po yun, nakalusot na sila. Eto ho, nagreklamo eh. Kaya nga ho nalaman namin na na may ganyang modus silang ginagawa o may ganyang krimen po silang ginagawa. mhm. So, magkano po yung kinuha at ibinalik na pera, Yusek? Meron pong ang sinasabi po is 7,000 Philippine money and meron pong 1,000 Taiwan dollars. So yun ho ang sinasabi initially. Opo. At yun po ay inaibalik ng buo. Yun po ang sinabi, but kagaya ng sinabi ko ma'am, nag-initiate na po kami ng investigation para po malaman namin kung buo ba talagang binalik, kung totoo ba yung sinasabi nilang binalik, o paano ba yung nangyari, ano ba yung kutsabahan na ginawa nila, paano tinago yung pera, paano yung kinuha yung pera. Kaya nga ho, kailangan din po talaga namin ma'am yung CCTV para makuha po namin yung talagang istorya. Kailan nyo po ay naasahan makukumpleto o matatapos po itong investigasyon? Tinitingnan po namin kung matatapos po namin ngayon kasi nga ho ang instruction ko po whether na isoli yan o whether magrereklamo yung complainant, kailangan po filean po namin na administrative tsaka criminal charges itong mga taong to. Kasi hindi ho magandang ehemplo ho. Particularly ho sa amin ho na mga public servants po kami, hindi po namin dapat ginagawa yung mga ganyan. Paano po, yun pong complainant ay nakaalis na po? Opo, nakaalis na po Oh. but gumagawa po kami ng paraan para makapag-communicate sa kanila. So, ang nangyari po dito, yung Australian national, Yusek, Yes ma'am, so opo. he left, nag-file siya ng complaint, tapos ibinalik siguro sa kanya yung pera, tapos umalis na rin siya. So, Opo, paano opo, kung opo. hindi na makontak or hindi na po siya mag-file ng complaint? What happens? Kami po mismo ma'am ang magpapile bilang mga supervisor nila at bilang mga opisyalis po nila. Kami po mismo magpapile ng kaso. Mhm. So ano po yung mga posible ulit na kaharapin po nilang kaso kung sakali nga pong mapatunayang may sala sila na base po sa ating pag-uusap, Yusek, mukhang guilty nga po talaga itong screening officers na ito. Opo ma'am. Unang-una ho, qualified theft po yan eh. Ito ho, na ina-apply po yan sa lahat ho ng empleyado ng ating gobyerno na nangangalaga po ng mga property, tapos gumawa po sila ng grave abuse of confidence dahil sila ho ay mga government employees. Ngayon, yung pagkuha ho ng pera, lalo na po itong mga siniservisyuhan namin at ina-assistihan, yan po yung isa sa pinakamalaking elemento po nitong qualified theft. Ngayon, maharap din po sila sa administrative cases. Even without criminal conviction, pwede po silang kasuhan ng grave misconduct, dishonesty, dismissal from the service, at saka po yung forfeiture ng mga benefits po nila. Yan po ang gagawin namin. Ito po ba ay magsasagawa po ba, balak niyo ba magsagawa ng possible na mas malawak na investigasyon? Kasi I don't know if kinoconsider niyo ba itong isolated case lang or posibleng malawak na modus. Kasi sabi niyo nga po kanina, baka nangyayari ito pag ibinalik, hindi na lang nagpa-file ng complaint yung pasahero. Opo, ma'am. Actually, ma'am, bago pa po mangyari ito, itong 6 months na stay ko po dito at yung last year ho, simula last year, magsi 6 months na po ako dito. Meron na po kaming napa-dismiss na 8 na mga ganitong iba't ibang klase ng katiwalian. Kasama na rin po itong pagnanakaw. 8 na po yung napa-dismiss namin. And yun nga ho, dito, ang tinitignan po namin yung kutsabahan.
Kasi yung pera kinuha tapos pinasa sa isang tao, tapos yung isa naman, yung supervisor, kino-cover niya, nabayaran na lang para di na magreklamo, kutsabahan ho yun. So ang tinitignan nga namin dito parang modus operandi, kaya iniimbestigahan ho namin ito ng maliliman. Mhm. Maliban po sa mas malawak na investigasyon, ano pa po ang ginagawa po ninyong hakbang pa para po maiwasan yung mga ganito na mga modus? Tinitignan po namin yung selection process, ano. Ah, Kasi although we follow yung civil service ruling po pagdating ho sa recruitment process, kailangan ho check po naming mabuti yung background talaga. Kailangan medyo maghigpit po kami pagdating po sa background investigation, social media investigation. Tignan ho namin kung ano ho sila noong 10 years ago. Kasi mamaya ho magagaling sa interview, pero yung background pala hindi pala namin masyado natitignan. So tingin ko we will be focused much on the background investigation and social media investigation para humalaman namin yung pagkatao. Kasi talaga marami hong tukso, lalo kung nakakakita sila ng mga ganyan, cellphone, mga laptop, yung mga pera, mga alahas during their inspection, yun ho, talagang yung character po ng tao yung mangingibabaw doon. Although, ito pong mga, hindi naman po lahat, sabihin na natin talagang mangilan-ngilan lang yan, ma'am. Kasi every week po nagbibigay po kami ng ng award doon po sa mga nagsosoli po ng laptop, nagsosoli ng pera, nagsosoli ng mga nawawala doon sa airport. Ito ho, kaya it's very sad to think na talagang meron pa rin mga ganitong tao na nasisilaw po sa pera at sa mga mamahaling bagay. Mhm. Yusek, paano nyo rin po tinutugunan itong ang direktiba ng Department of Transportation na higpitan ang pagbabantay sa screening officers? May plano ho ba na dagdagan yung monitoring gaya ng maybe body cameras o mas mahigpit po na supervision? Ang tinitingnan po namin dito yung supervision din, ano. Kagaya nga ho nun, ano, imagine yung supervisor mismo ang umaareglo para hindi na mag-file ng kaso. So kailangan i-check din ho natin hindi lang po yung tao, but kasama na rin po yung mga opisyalis nila, yung mga supervisors. Kailangan ho, tignan po natin mabuti ang mga yan. Ano rin ho ang ating paalala sa mga pasahero kapag nakaranas ng kaparehong insidente ng pagnanakaw? Sa amin po agad-agad po sila magreklamo kung pagkatapos ko ng screening nakita ho nila may nawawala din, reklamo kaagad nila on the spot. May CCTV po doon na at least makikita ho na nagrereklamo po sila. So yun ho, pagsisimulan na ng investigation namin. And then they can go to the PNP na nandun. Meron po tayong police na nandun, and even yung mga airport police na nakadestino din po, meron din po. Yun po ang lapitan nila pag ganyan pong may nawawala. Especially yung mga gamit nila, hindi lang ho doon sa mga screening areas o checkpoint areas ng OTS, but particularly sa loob po ng airport. Tungkol naman po, Yusek, ihabol ko na rin, yung bumigay na kisame dyan sa NAIA Terminal 1, may naging epekto ba ho ito sa security screening operations ninyo? Ano rin ho ang security protocols doon sa mga insidenteng tulad nito? Ano naman yan, ma'am, coordinated efforts po yan with the NNIC, yung NAIA security po namin. Actually, yung area po na yun parang pinasara po yun for repair, and ngayon ho, iniimbestigahan na ho yan. Yun po yung directive na binigay po sa amin ni Secretary Banoy Lopez na imbestigahan po yun. At gayon din po, kasama na po yung yung pag-iimbestiga at maging stricto po, maging sa investigasyon po na gagawin namin, lalo na ho dito sa mga gumagawa ho ng di maganda sa airport po. Okay, klaruhin lamang po natin, yung area na yon ay really close for renovation or isinara dahil nga po nangyari dun sa bumigay na kisame? Sinara po yun dahil nangyari po yun. Actually, may mga nasugatan po doon. Opo. Aha.
Pero sa initial, Opo. may nakuha na po ba kayong report na sa initial na pagkuha ng mga detalye ay yung dahilan man lang ng pagbigay nitong ano daw ho ang dahilan kung bakit bumigay itong kisaming ito? Hindi ko pa po ma'am nakikita yung report na ginagawa nung NAIA engineering but hingi na lang po kami ng report siguro in baka bukas o sa mga darating na araw. Marami pong salamat sa inyong oras, OTS Administrator Yusek Gilberto Cruz. Magandang tanghali po.